Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayoy wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ang buhok mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babaeng lumapit sa kaniyang asawa at kaniyang sinabi, "Napakita sa akin ng isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay manliligtas. Pero ang kaligtasan na kanyang ginagawa ay ang pamamagitan ng mga tao na kanyang pinadala. Noong panahon, ang mga Israelita ay inaapi ng mga Pilisteo. Nagpadala ang Diyos na manliligtas sa kanila, na galing sa mag-asawa na matanda na at wala pang anak. Ito'y si Manoa at ang kanyang asawa na hindi man natin alam kung ano ang kanyang pangalan. Nagpadala ang Diyos sa babae ng anghel upang ibalita sa kanya ang plano ng Diyos. Magsisilang siya ng isang batang lalaki na itatalaga sa Diyos. Kaya habang dinadala niya ang bata, hindi siya iinom ng alak at kakain ng anumang bawal na pagkain para sa mga Israelita. Hindi puputulan ng buhok ang bata at huwag ding iinom ng alak sapagkat siya ay nakatalaga sa Diyos. Ganun nga ang nangyari. Nanganak ang asawa ni Manoa ng isang lalaki. Pinangalanan itong Samson. Alam naman natin ang naging buhay ni Samson. Naging malusog siyang lalaki at natalo niya ang maraming mga Pilisteo. Naging hukom siya sa bayan ng Israel, ibig sabihin naging leader. Pero hindi niya iginalang ang pagkatalaga sa kanya sa Diyos. Naging babaero siya, lasinggero, at mainiti ng ulo. Totoo na ginamit siya ng Diyos upang talunin ang mga Pilisteo. Pero siya mismo ay binulag ng mga kaaway at namatay din. Sayang si Samson. May plano ang Diyos sa kanya at pinagpala siya ng kalakasan, pero hindi naman siya naging tapat. Gumagamit ang Diyos ng mga tao sa kasaysayan ng kaligtasan upang ipagpatuloy ang daloy ng kaligtasan.
Pero hindi automatic ng isang tao na pinili ng Diyos ay magiging tapat sa misyon niya. Kakaiba si Samson kaysa kay Juan Bautista. Pareho silang isinilang sa mag-asawang hindi magkaanak. Pero pareho silang itinalaga ng Diyos bago pa sila ipinaglihi. Pero kakaiba ang buhay nila. Si Juan ay naging tapat sa kanyang misyon at si Samson ay hindi. Hindi automatic ang kaligtasan. Kailangan tayong tumugon sa plano ng Diyos sa atin. Isa pang magandang halimbawa sa pagtugon sa plano ng Diyos ay ang mahal na ina. Pinagkalooban siya ng grasya na ipinaglihi na walang kasalanan dahil sa misyon niya sa kanya isisilang anak ng Diyos na magiging tao. Naging tapat si Maria sa kanyang misyon. Pinangalagaan niya na hindi siya magkasala sa buong buhay niya at sumang-ayon siya sa plano ng Diyos. Dahil sa kanyang pagsang-ayon, dumating sa atin ang manliligtas. Mahal na Birheng Maria, gabayan mo kami na pangalagaan ang mga biyaya na pinagkakaloob mo sa amin. Lahat kami ay may papel sa pagpapadaloy ng kaligtasan. Maging tapat sana kami sa plano ng Diyos at sumunod sa kanyang balak para sa amin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.